Amen. Salamat po, Kids Choir. Purihin po ang Panginoon. Good morning po, Church. Magandang umaga po sa ating lahat. At sa gitna ng ulan, wala nang bagyo. Subalit, ipag-pray natin dahil yung kung meron daw pong isa pang bagyong parating. Hindi ho natin siya inaantay, pero gusto nating alisin yan ng Panginoon upang patuloy na maging productive po ang buhay natin. Bagamat masarap matulog kapag umuulan lang at walang baha. So kahapon po ay una ay inulan tayo at binaha. Sino ho ba sa inyo ang inabot ng tubig at ang kanilang mga tahanan? So nagtanong po ako kahapon ng umaga kung meron, ay wala akong sumagot. Sabihin po noon ay ligtas po ang ating mga kapatiran sa Villa Lolita United Methodist Church. Bagamat ang ating mga kababayan dito sa Taytay ay inabot po ng baha. At ang ating pong church ay sinampa rin ng tubig dito lamang sa may garahe. Subalit hindi naman po naka-apekto yon at bagamat naapektuhan kami sa pagtulog ni Brother Raymond para i-monitor po yung situation. But praise God dahil pinupuri natin ang Panginoon dahil ganun lamang po yung nangyari. And hindi yon, tayo ay inuga ng konti. Sino ba yung nakaramdam sa inyo kahapon ng lindol? Which is 6.6 ayon sa tala ng PBOX at sabi nga maraming natakot, medyo tawag dito na-shake ng konti. Bagamat that time ay papatulog pa lang ako nung umagang yon, sabi ng anak ko, "Daddy, lumilindol." Sabi ko, hindi ko naramdaman. Kasi meron po akong ginagawa, aking inaayos yung mga nabasa. But anyway, sa kabuuan, purihin po ang Diyos. At salamat po sa Panginoon na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay tapat, at ang Panginoon ay tunay po na mabuti. So this morning ay sama-sama tayo uli na pagbulayan ng salita ng Panginoon sa ating pong pagsamba bilang isang komunidad, bilang isang pamilya na tinawag ng Panginoon upang sumamba ngayong araw na ito. At siguro isa pang papuri sa Diyos ay hindi hadlang ang kawalan ng face-to-face. Ang tawag ko diyan ay screen-to-screen ang ginagawa natin. Pamalit do sa face-to-face ay sanayin na natin ang ating mga sarili because of the yung sabi natin pagbabago ng panahon na for the meantime ay screen-to-screen muna tayo. And hope yung screen po ninyo ngayon ay malinaw at of course yung audio ninyo, narinig po ninyo ang iyong lingkod at tayo po ay sama-sama na magbulay sa salita ng Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, salamat po sa mayamang pag-uugnayan ngayong umaga ng bawat isa sa amin, maging sa kabila ng physical na restriction. But in spirit to God, ay alam po namin na magkakasama kami ngayong umaga. Isang karanasan, isang puso, isang diwa, at ito po ay ang sambahin ka ngayong umaga. Salamat po sa pagkakataon na muli po kaming magising. Taglay namin ang aming lakas, ang aming buhay, ang aming malinaw na kaisipan, ang aming puso na masaya na mag-worship sa iyo. At higit sa lahat, Ama, ay magbulay po kami sa iyong mga salita ngayong umaga. Muli, ang dalangin ko po, O Diyos, pagpalain ninyo at ang iyong walang kabuluhang lingkod at maging lagusan, daluyan po ako ng iyong pagpapala sa pamamagitan ng iyong mga salita sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Lumalapit din po kami na may pagpapakumbaba. Linisin po ninyo kami, Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming mga nagawang kasalanan laban sa iyo unang-una at maging sa aming kapwa at sa aming sarili upang
Tanggap namin, Panginoon, ang iyong mga salita at ang biyaya nito sa aming mga puso ngayong umaga. Halina, Banal na Espiritu, kami po ay inyong samahan. Kami ay inyong turuan. Kami po ay patuloy inyong samahan sa gitna ng pagsambang ito. Sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos dahil kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. So this morning ay siguro very familiar kayo o kaya napaka-particular sa inyo nito pong ating gospel reading. Ano po? Bahagi po ng ating lectionary ay sa mahaba-habang pag-aaral mula doon po sa Ebanghelyo ni San Marcos, at ito po'y halos almost 2 months, ay nag-shift po tayo dito sa Johannine account, which is Johannine perspective, at the same time about the ministry of Jesus. Ano po? So, ang synoptic gospel ay hindi po yan nagkukontrahan with regards to their account or presentation about Jesus o yung particular ministry ni Jesus, kundi ito po ay nagko-complement para doon sa kanilang pagpapahayag nito, doon sa kanilang pagsulat sa kanilang community. Batay sa kanilang kalagayan, pangangailangan. So ngayong umaga ay God bless this morning na ang chapter 6 ng John, which is the story ng feeding of 5,000, tsaka yung encounter ng mga disciple na si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig at ayon sa account ni John at sa perspective ng pagsulat ni John ay ipinakikita sa atin ang napakagandang lesson. So, pinamagatan po natin ang araling ito na facing the impossible situation. Dan ho, what God can do. At siguro merong isang magandang pagtingin tayo rito doon sa karanasan ni Paul. Sabi ni Paul doon sa Philippians 4:13, sino kong nakakabisa ng talatang iyon? I can do all things through Christ Jesus who give me strength, sabi ho niya. So diyan, ating pag-usapan ang puntong ito. Before that, ay bago tayo dumako doon sa discussion and reflection, si Jesus po ay yung account ng teksto natin ngayon ay ang tungkol po doon sa tema ng compassion on the hungry people. At nakita ho natin na nung makita ni Jesus according to sa Johannine account, then balik tayo doon sa Markan account na ito ho yung tema. Pag nakita ni Jesus yung marami mga tao ay nagdadalang habag po siya. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kahabagan. At ito nga daw po yung characteristic, yung katangian ng Diyos na ang Panginoon ay may ganitong kahabagan sa mga nangangailangan, especially sa mga tao. So si Juan, the evangelist, sabi ho nila, ay sumulat na ganitong account at gusto nating makita yung reflection dito at yung mensahe nito sa atin doon sa feeding of 5,000, pagpapakain sa 5,000. Now, mga kapatid, gusto nating tingnan yung bahagi ng talatang ito doon sa key verses 5 and 6. Doon sa talatang 5 at 6, at gusto ko pong dalhin ang inyo pong pagtanaw. Sabi ho rito sa verse 5, tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming mga tao. Ang mga tao pong ito na tinutukoy, ito yung mga taong sumunod at naghahanap kay Jesus dahil, sabi po doon sa unang mga talata, ay nakita nila ang lahat ng mga kababalaghang ginawa ng ating Panginoong Jesus, lalo't higit sa pagpapagaling sa mga may sakit. Just imagine mga kapatid, multitudes of people
napakalaking crowd. At doon sa account po ng Bible ay approximately, sabi diyan, 5,000. Bilang pa lamang po yun ng mga lalaki. At bakit ho hindi kasama rito yung mga babae at saka yung mga bata? Kasi po, that time, ang meron lamang pong bilang o itinuturing na bahagi sa bilang sa community ay ang mga lalaki. Kaya mapalad po kayo sa panahong ito mga babae sapagkat kasama po kayo sa bilang, sa kultura na meron po tayo at komunidad na meron po tayo. Hindi katulad ng panahon ng mga Hudyo na ang lalaki lamang ang binibilang. Ano po? So sabi nung isang nabasa kong komentaryo, approximately nasa 15,000. Pwede ho nating i-close yung kwenta dito sa kabuuan yung mga taong ito. More than 10,000 people, including children, at saka po yung mga babae. So sabi rito, itong napakarami mga taong ito ay hinahanap ang ating Panginoong Hesus at saka ang nangyari ho dito ay nauna pa nga po silang dumating doon sa kabilang pampang. At kung makita ito ng Panginoong Hesus, eto ngayon ang story. At kanya pong tinanong si Felipe. At ang sabi niya kay Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? At of course, si Felipe ay siguro nagulat po siya sapagkat nandoon sila sa isang deserted place sa ilang na lugar. Ay malayo sa lugar kung saan nakakabili ng tinapay. Ngunit sabi doon sa verse 6, sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Amen. Ano po, purihin ang Panginoon. Sabi sa mga talatang ito, alam na ni Jesus kung ano ang kanyang gagawin. At sumagot si Felipe, sabi niya kahit na po 200 denaryong tinapay ang bilhin po natin, hindi po yan sapat. Ang kanyang calculation, estimation, doon sa dami ng mga tao, sabi niya, maski natig ka konti ang mga yan, sabi nga natin, maski kurot-kurot lang, hindi kakasya. And then, si Andres, na kapatid ni Pedro, ay nag-present ng kanyang pagtingin doon sa situation. Meron po rito, sabi niya, meron po rito isang batang lalaki na merong dalang 5 tinapay na si Bada. At meron siyang 2 isda. Again, sabi pa rin ganun din ang sagot ni Andres, gaano na po ang mga ito sa ganyang karaming tao? And then again, ito yung action ni Jesus. Sabi niya, paupuin ninyo mag-grupo-grupo o cluster, sabi sa isang terminology. At binigyan, ginawa po ng Panginoon Jesus, pinag-pray po niya yung bread na 5 tinapay na si Bada at saka yung 2 isda. At dito ho, nakita natin yung miracle. Himala na mula doon sa 5 tinapay, 2 isda na buhat doon sa bata, magmula doon sa bata na kanyang i-present marahil because naghanap si Andres ng resources, ay kumain po yung 5,000 tao, exclusively o particular po yung lamang mga lalaki. So, isama natin ang mga bata at isama natin ang mga babae. At sabi ho dyan, lahat sila kumain at lahat po sila ay nabusog, unlimited. Yan ang araw po yung salitang unlimited ay biblical pala yan. Kaya unlimited rice, unlimited juice, at gustong-gusto ho natin yung mga unlimited na yan. Kasi pagka unlimited po ang pagkain, ano pong mangyayari sa atin? Tayo po ay nasa-satisfy. Tama ho ba? Kaya ang resulta niyan ay high blood, ano pa ba? Mayroong arthritis at may gout at iba pa, high blood, etc. at nagki-create ng sakit.
Because gustong-gusto ho ng tao yung salitang unlimited, limitless, walang boundary, ika nga. Kain ng kain. At sabi ho rito sa story, nung mabusog po yung mga tao, ay again, dito nabuo yung kanilang balak na gawing leader. At inirecognize nila si Jesus as isa sa mga propeta sa lumang tipan. Akala nila nag-resurrect ang isa sa mga mahuhusay na propeta. And pagkatapos po ng miracle na ito, tumawid ang mga disciple at nauna si Jesus sa kanila. At nakita nila ang Panginoong Jesus habang lumalakas ang alon sa gitna ng sabi rito, pag alis nila sa Pampang, mga 5 kilometers away, ay nakita nila si Jesus na naglalakad sa tubig. At sila po ay sumamba sa Panginoon at inanyayahan nila si Jesus na sumakay. Now, ano ho ba ang mensahe nito sa atin? Sabi ho natin, facing the impossible situation. Pwede ho ba nating tingnan ngayon na gano'n din po tayo humaharap sa isang napaka-imposibleng sitwasyon sa ating buhay, especially sa konteksto ng pandemya. Tama ho ba yun, mga kapatid? Balikan natin since last year na ang kalagayan sa atin ay pwede nating sabihin, yes, we are facing the impossible situation. Marahil sa iyong buhay, sa ating mga buhay ngayon, ay mayroong mga ganitong sitwasyon. Ikaw ay humaharap, tayo ay humaharap sa mga imposibleng sitwasyon. At ang question, ano ba ang magagawa ng Diyos? Bilang tingnan na yung bahagi lesson ay sinasabi po dyan sa teksto natin na sinubok ni Jesus ang kanyang mga alagad, particular si Felipe at maging si Andres, upang makita yung magagawa. Ang tawag po dyan ay of God or the ability of God plus ability of man o humanity. So dyan sa puntong ito, napakagandang tingnan natin yung pagtingin in comparison na, mga kapatid, alam po ninyo, sa Diyos ay walang imposible. Amen po ba? Walang imposible sa Diyos. Ang imposible sa tao ay hindi imposible sa Diyos. Doon sa mga partikular na karanasan ng buhay o sitwasyon, makita po natin sa bahagi ng Feeding of 5,000, pwede nating i-relate yung mensahe nito sa pagharap natin sa mga situation. Maybe personal situation ng buhay natin, family, sitwasyon sa simbahan, especially sa context ngayon ng pandemya, o kaya sitwasyon ng lipunan na meron po tayo sa pagharap natin at pandaigdigang situation, which is nakaka-apekto personal sa ating mga buhay. Alam po ninyo, ang epekto ng pandemya napakabigat sapagkat ay hindi lamang po siya, tawag natin dito, economic. Napakalaki po ng epekto nito sa atin. So again, sabi natin ay humaharap tayo sa ganitong sitwasyon. First, tingnan po natin na doon sa bahagi ng sitwasyon o ng senaryo doon po sa ating binasang mga talata, ay makita natin na yung kakayanan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay makita natin yung pong himala ng Panginoon at magagawa ng Diyos na ma-address doon sa context po ng feeding, pagpapakain. That is human situation na tinutukoy sa bahagi ng ating teksto na kayang i-address ng Diyos, kayang tugunin ng Panginoon, at ito ho yung gustong makita ng gospel writer sa atin doon sa context story ng feeding of 5,000. Ang mga bagay, sitwasyon
na imposible sa tao ay hindi imposible sa Diyos. Mga kapatid, sabi natin kanina, which is, sinabi din po yan ng anghel kay Mary, if you recall, ano yung story, na tama ba yun? Na walang hindi mapangyayari ang Diyos, sapagkat sa Diyos, ang imposible sa tao ay hindi imposible sa Diyos. Sa bahagi ng feeding 5,000, nakita ho natin na mula doon sa compassion ni Jesus sa mga tao na may sakit, may karamdaman, sila na mga tao na nangangailangan ng pagkain, kailangan ma-address on that particular time, on that particular situation, na sila po ay kumain because yun ang kanilang sitwasyon at pangangailangan. But ang question dito, magpapakain ang Panginoong Hesus sa kabila ng walang available na tinapay, walang available na isda. But tingnan ho natin, doon sa bahagi ng teksto, makita po natin, ipinakikita yung pagharap sa mga hamon ng buhay, katulad noong kalagayan doon sa pagpapakain sa 5,000 na kung saan walang available na tinapay, and yet, sa mata ng Panginoon, hindi po ito imposible at sa pwedeng gawin ng Diyos. And in this context, makita ho natin na si Jesus ay nag-perform ng miracle based on the available, sabi natin, resources and at the same time, ability ng mga disciple paano nila susolusyonan ang problema. Now, napakagandang tingnan natin dyan. Ano ho? Alam po ninyo, kung babalikan natin yung story doon sa bahagi ng feeding 5,000, makikita natin yung kakayanan ng tao na mag-isip, maging resourceful. Tama ba? Tayo daw mga Pilipino ay napakahusay natin dyan. Creative tayo, resourceful tayo, pero tamad. Hindi yung ganon. Walang Kristiyano o Pilipinong tamad dapat, sapagkat yun yung God-given talent na meron po sa atin. Sabi nga natin, tayo daw mga Pilipino, patutuho po yan ng mga nagiging OFW, na pinupuri tayo ng ibang lahi, na tayo po ay maabilidad, may kakayanan, hanap ng pamamaraan, at nasusubok po yan sa mga sitwasyon na kinakaharap. But in this context, makita po natin, maski na tayo ay merong kakayanan na mag-isip, magkwenta, sabi natin magplano, pero take note, ipinasaad po ng talatang ito, bilang tao, meron tayong limitasyon. Hello, mga kapatid. Meron tayong mga limitasyon. Gaano man tayo kahusay mag-isip, gaano man tayo kagaling magplano, ibatay pa natin yan sa karanasan natin, personal o di kaya sa karanasan ng ibang mga tao. And yet, ang lahat ng yan ay merong boundary, merong limitasyon, merong kahinaan. Subalit sa Panginoon, ipinakikita po sa ating teksto ngayong umaga na yung limitasyon, yung kahinaan, yung kawalan ng tao o yung kanyang boundary ay nandoon ang Diyos. At ito yung hamon ng buhay, pananalig at pananampalataya natin sa Panginoon. Ano ba ang pwedeng gawin ng Diyos sa mga imposibleng sitwasyon ng buhay natin? At kung ito ay hamon ng pananampalataya, hindi lamang sa pagtingin ng kakayanan at ang magagawa natin na subject doon po sa limitasyon at mga kahinaan, ito yung sinasabi ho nating divine intervention. Alam po ninyo, gusto ko po yung word na divine intervention sa konteksto ng Biblia at maging sa aking personal na karanasan. Kapag tayo po ay nandoon na sa tinatawag na dulo, yung lundo ng kawalan ng pupuntahan, nandun ho yung intervention ng Diyos.
Because alam ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. At ito ho yung hamon ng pananampalataya sa mga believer. Mula pa noon, magpahanggang ngayon sa ating kalagayan. Na, yes, meron tayong kalayaan na mag-isip, pero makita ho natin na doon sa mga limitasyong ito bilang tao ay nandoon ang Diyos. At kung patuloy tayong magsisik at hahanapin ang kalooban ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos, doon po natin makikita na merong pwedeng gawin ng Diyos at ang miracle ng Panginoon o ang himala ng Diyos na siyang manifestasyon ng kanyang kapangyarihan ay nandoon at kumikilos at gumagawa. How come na yung 5 tinapay at 2 isda ay napakain ang 5,000 at higit pa sa 5,000? Di ba? At kung titingnan natin yung pagtingin bilang tao, imposible ang lahat ng yan. Pero sa plano ng Diyos at magagawa ng Panginoon, hindi imposible ang lahat ng yan. Kapatid, tinitingnan mo ba ang iyong sarili ngayon sa ganung pagtingin? Na sa Diyos ay walang imposible. Ano man yung sitwasyon na marahil kinakaharap mo ngayon, o kinakaharap natin sa ngayon, sa Diyos, hindi yan imposible. Pwede niyang gawin. Marami po mga testimony ang ilang mga mananampalataya na dumating sila doon sa dulo ng kanilang hangganan. Hindi po yung kamatayan na gusto kong tukuyin. Ibig sabihin yung limitasyon ng kanilang nagawa at pwedeng gawin o mga ginawa na, pero dumating sila sa punto ng sila po ay magtiwala sa Diyos at manalig sa Panginoon. Nakita po nila ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Ang mga Kristiyano na nanalig sa Panginoon, nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pero yung mga hindi nanampalataya sa Panginoon, yung mga challenge ng kanilang mga buhay na kanilang kinaharap, dahil sa kawalan nilang pagtitiwala ay nagdulot ito ng kabiguan at kapahamakan sa kanila. Subalit sa atin ng mga mananampalataya, ito ang hamon ng Panginoon na sa gitna ng pagharap natin sa anumang mga sitwasyon ng buhay, sa Diyos ay walang imposible, bagamat ang pagtingin natin kung minsan, imposibleng mangyari ito. Alam ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. Gustong-gusto ko po yung bahagi ng talatang ito doon sa account ng feeding of 5,000. At gusto nating angkinin yung provision ng talatang ito, ng salitang ito ng Panginoon. Alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. And by faith in Jesus, pwede ho nating angkinin yan. Na anumang sitwasyon na ating kinakaharap sa buhay na ito, kapatid, alam po ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. Alam po ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Minsan, pinangungunahan po natin ang Panginoon o ang Diyos. Tama ho ba, mga kapatid? Sa ating mga plano, paano nagre-reflect yan? Paano ho natin nakikita yan? Sa ating mga plano sa buhay. Kaya, ang dami-dami nating problema minsan. Because hindi pa man nangyayari ang problema, pinoproblema na natin. Tama ho ba? Mga kapatid, minsan, advance tayo mag-isip ng problema, hindi ng solusyon sa problema. Amen? Minsan ho, advance tayo mag-isip ng problema kaysa sa solusyon sa problema. Minsan, hindi pa ho problema, pinoproblema na natin. Tama ho ba? Yung mga tao hong gano'n, I hope walang mga miyembro sa bilya na ganyan ang kanilang karanasan. I hope hindi po kayo gano'n. Na hindi pa man problema, pinoproblema mo na. Kaya, yun, mabilis ho tayo magkasakit. Mabilis tayong natabig dito, naapektuhan, physical, emotional. Pero mga kapatid, ang hamon sa atin ng Diyos ngayong umaga,
isubmit po natin sa Panginoon ang ating mga limitasyon, kahinaan at kawalan ng kaya because ang Diyos ang gagawa noon. Yes, gawin natin ang pwede nating gawin because tandaan natin, may counterpart po tayo palagi sa ating buhay. Hindi naman ho natin lagi sinasabi, Lord, bahala ka na. Bahala ka na rito. No. Kasama po dito ang ating bahagi na magplano, mag-isip, pero kabahala na po ang Panginoon sa susunod. At yun po ang konkretong paglalapat ng pananampalataya natin sa Panginoon. Yes, mga kapatid, pwede nating harapin ang mga imposibleng sitwasyon ng buhay dahil alam ng Diyos ang kanyang gagawin. I remember yung isang pastor, sabi niya, nung siya nagsisermon, ang context nito doon sa kanyang challenge sa kanyang congregation ay yung context po ng pagkabahala natin ng isang tao doon sa future. Sabi niya, bakit nyo ikinababahala yung hinaharap ng inyong buhay? Kasi meron hong sinide siyang story na sabi daw ng isang magulang, matanda na ako at hindi ko pa nakikita ang aking magiging mga apo. Hindi ko alam kung sino mapapangasawa ng aking mga anak pagtanda ko at ako'y mawawala na. Kaya alalang-alala ang magulang na ito. Sabi niya, ano kaya ang mangyayari sa future ng aking mga anak? Sabi ng pastor, ipagtiwala ninyo sa Panginoon yung inyong mga pangarap sa inyong mga anak. Yung kanyang pag-aasawa, yung kanilang magiging buhay, ipagtiwala niyo sa Diyos. Alam po ninyo, dumating na rin ako sa ganyang karanasan. I'm already 53 years old. Ako ngayon ay hindi pa nagsisisenta. Pero dumarating ako sa ganyang pag-iisip. Sabi ko, Panginoon, yung aking bunso ay magsi 7 years old pa lang. Paano ko kaya siya mapag-aaral? Titignan ko yung gano'n, ano? At paano ko mapapatapos ang aking mga anak? Alam niyo, comfort ako doon sa katiyakan ng pangako ng Diyos na ang Diyos ang bahala sa hinaharap ng ating buhay. Amen po ba, mga kapatid? Ito ang hamon ng pagtitiwala sapagkat alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Marahil yung ating mga ideya ay limitado, again, sabi natin kanina, yung ating kakayahan. Pero kapag isasubmit po natin yan sa kaplano, kalooban ng Panginoon, sa Diyos ay walang imposible. Because ang idea ng Panginoon, ang kaisipan ng Diyos ay kontra o laban sa lungat sa ating iniisip na mabubuti at tamang ideya na siyang patuloy natin binibigyan ng pagpapahalaga. Subalit, tandaan po natin, mayroong ibang plano ang Diyos. Ang plano ng Diyos, ang ideya ng Panginoon ay kaiba sa atin at mas higit pa po sa gusto nating mangyari. Amen. Higit pa po doon sa gusto nating mangyari. And makikita natin sa feeding 5,000, ang ginawa ng Panginoong Jesus sa karanasan ng mga disciple at sa karanasan ng mga tao. Yung batang lalaki na nag-submit ng kanyang tinapay sa mga alagad, 5 tinapay, sabi ho ng isang komentaryo, ang mga Hudyo daw po ay nagbabaon ng tinapay sa kanilang paglalakbay. Kung ito ang justification ng mga liberal theologian para yung pong miracle ay hindi natin makita doon sa feeding of 5,000, kung paano nag-perform ang Panginoong Jesus, malilimit po yung gagawin ng Diyos. Pero tingnan natin because ang presentation ni John is from the limited resources. Sabi natin, yung human ability na idea against the ability and resources na mayroon po ang Panginoon, ay makita po natin dito yung resulta ng ginawa ng Panginoong Jesus. Kumain ang 5,000 o higit pang 5,000 tao, nabusog, may lumabis pa, and that is miracle, that is power of God na pwede po niyang gawin sa isang sitwasyon na imposible sa ating paningin. Mga kapatid, dinadala tayo sa ganitong pagtingin, sa ganitong
perspektibo ng Biblia sa ating lesson this morning, sa ating pag-aaral this morning, doon sa hamon ng Panginoong Hesus sa ating pagharap ngayon sa mga situation na mayroon po tayo. From your individual or personal situation, family situation, economic situation, health situation, even yung pangarap mo sa hinaharap o yung future mo, kapag ipinagtiwala po natin yan sa Panginoon, walang imposible sa Diyos. Pwede pong mangyari ang isang pagtatagumpay, ang isang kaganapan. Even sa ating pagharap ngayon bilang isang komunidad, bilang isang iglesia sa gitna ng pandemyang ito. Mga kapatid, huwag nating limitahan ng Diyos. Batay sa ating pagtingin bilang mga tao na may limitasyon, may boundary ang ating karanasan, ang ating mga pag-iisip at ang ating damdamin. Because ang Diyos ay mananatiling Diyos at magpapatuloy ang kanyang pagkilos sa ating pangangailangan. Ang ating church ngayon, katulad sa ating mga buhay, ay umaharap din yan sa Panginoon. Muli, sasabihin po natin ang tuwiran, walang imposible sa Diyos. Sa Diyos ay lahat posible. Pwedeng mangyari. Pwedeng maganap batay sa kanyang layunin. At ang gagawin lamang po natin ay isubmit, isurrender po natin ang ating mga kakayanan, limitasyon, maggagawa because bahala na ang Panginoon pagkatapos ng lahat ng ito. At yun ay makikita po natin sa karanasan ng unang mga disciple sa gitna ng kanilang pagharap sa mga hamon na ito, mula doon sa pagpapakain sa 5,000 upang i-address ang sitwasyon ng mga tao, matugunan ang kanilang pangangailangan, hanggang sa kanilang pagsakay sa bangka na naroon ang ika nga ay mga unos at hamon ng buhay. Pero nandoon po si Jesus. Naroon ang Panginoon na kanilang kasama sa kanilang pagtawid at pagpapatuloy sa kanilang layunin at misyon ng buhay. Ganon din po ang ipinakikita sa atin ng teksto. Mula sa pagtatagumpay natin sa mga difficult situation, impossible situation, na ang Diyos ay kumikilos, hanggang sa pagtawid po natin patungo sa panibagong hamon ng buhay upang ma-overcome ang mga imposibleng sitwasyon, patuloy po nating tandaan, kasama natin si Jesus. Kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Kung paano niyang pinakain, tinugunan ang sitwasyon, kalagayan ng mga tao na hindi pwedeng matugunan sa kakayanan ng mga tao. Ang Jesus na ito, ang Panginoong Jesus na ito, ay nagpapatuloy nating kasama sa pagtawid patungo sa kabilang bayo. Yes, mga kapatid, bilang church, bilang komunidad ng pananampalataya sa ating din mga personal na buhay, kailangan nating magpatuloy na tumawid. Sapagkat lagi nating tatandaan, hindi po tayo iniiwanan ng Panginoong Hesus. Kasama natin siya sa ating bangka ng pananampalataya. Kasama siya sa ating mga buhay at maging sa ating komunidad na kayang-kaya nating ma-overcome ang may posibleng sitwasyon. Dahil sa Diyos, walang imposible. Nilalagay po tayo sa konteksto ng pagtanggap at paano natin ipinakikita ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Lalo tigit sa gitna ng sitwasyon nating kinakaharap. Mga kapatid, sumaati ng biyaya ng Panginoon sa pagbubulay ng kanyang mga salita. At tayo po ay patuloy na magtatagumpay. Pagpalain tayo ng Panginoon, sumaati ng kanyang biyaya sa mga salitang ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.